Gagawin mo ang lahat ng paraan para makamit mo ang isang bagay, lalo na ang pangarap mo sa buhay. Pinagtawanan ng mga empleyado ang isang aplikante dahil sa itsura nito, ngunit laking gulat nila sa natuklasan. Mga kaibigan, tungayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Larry Smith kung paano siya nagsimulang bumangon sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Simple lamang noon ang pangarap ni Larry na mamuhay ng masaya kasama ng pamilya. Subalit dumating ang isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Sa edad na 10 taong gulang, namulat na noon si Larry sa katotohanan matapos masunog ang kanilang bahay na tintirhan. Puro lapnos ang kanyang katawan, ngunit sa kasamaang palad, siya lamang ang natirang buhay sa pamilya. Ito ang pangyayari na hindi niya makalimutan. Dinala agad si Larry sa ospital para magapan ang lapnos nito sa katawan at mukha. Mabuti na labang at may namagandang loob na tumulong at pinatira siya sa isang bahay ampunan. Lumipas ang mga taon, bagamat nagpatuloy si Larry sa buhay, subalit ang pangyaring iyon ay hindi agad mabura sa kanyang isipan. Hoy Larry, biruin mo nga no? Maswerte ka pa rin dahil buhay ka pa. Pero ang masaklap nga nito ay wala kang may pagmalaki sa'yo. Lalo na sa mga kababaihan. Dahil tingnan mo nga ang sarili mo. Sa dami ng apektat sa mukha mo, paniguradong walang makagusto sa'yo. Saad ng mga klase nito sa isang bahay ampunan. Classmate, alam nyo, hindi ko naman gusto na maging ganito eh. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, magiging masaya ba kayo? Hindi ba hindi? Kaya tigilan nyo na ako dahil nakasakit kayo ng kapwa. Larry, basta kung ano ka ngayon, paniguradong hindi ka magbabago, pangit ka pa rin. Ganito palagi ang senaryo sa labas ng silid-aralan. Matapos ang kanilang klase, laging pinagtatawanan itong si Larry Smith. Samantalang lagi namang napapansin itong si Elizabeth na pinagtatawanan at nilait nga itong lalaki. Hoy, hindi ba kayo titigil dyan sa pangasar sa kanya? Kung tutusin nga ay mas pangit pa kayo. Mas pangit pa ang ugali nyo. Lumayas na nga kayo. Alis! Larry, ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa mga yun ha. Palibasa bobo kasi mga yun eh. Nainggit lang yun sa'yo. Naku, maraming salamat sa pagtananggol mo sa akin, Elizabeth ha. Totoo naman talaga sinabi nila eh. Kung hindi lang ako matalino, marahil mas lalo pa akong pinagtawanan nila. Kaya nga Larry, gamitin mo yung talino mo. Ipakita mo sa kanila na kaya mo silang labanan sa pamamagitan ng pag-aaral. Naku, maraming salamat Elizabeth. Mabuti na lang at may kakampi ako. Hindi may kakaila na talagang matalino itong si Larry. Kaya marami sa kanyang kaklase ang nainggit sa kanya. Elizabeth, oh bakit Larry? Malapit na tayo magtatapos sa pag-aaral. Anong balak mo pagtapos nito? Ako? Alam mo, may nabalitaan kasi ako na may mga kumpanya raw na nag-alok sa atin ng trabaho. At sa pagkakaalam ko Larry, isa ka sa napili nila para makapagtrabaho. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Sana nga Elizabeth, maging totoo ang sinabi mo. May iba nga tayo. Alam mo, mula noong bata pa tayo, hindi ko nakita na nakipag-usap ka sa ibang lalaki. Ay, paano naman kasi Larry, halos mga lalaki dito. Puro mayayabang. Hindi ko tulad mo na sobrang bait, matalino at magaling. Ganyan ang tipo kong lalaki. Talaga Elizabeth? Oo naman. Alam mo Larry, hindi natin alam kung saan tayo mapadpad pagkatapos nito sa graduation natin. Kung saan tayo yung kumpanya may lagay. Isa lang ang gusto ko sa'yo, na sana ay muli tayo magkita. Alam mo Larry, gusto kita. Mahal nga yata kita eh. Pasensya ka na ha kung nasabi ko to sa'yo. Gusto ko lang kasing ilabas yung naramdaman ko. Baka paglabas natin dito, ituloyan na tayo hindi magkita. Elizabeth, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa'yo pero noong narinig ko mula sa'yo na mahal mo ako, hindi ako mapaniwala. Ang totoo, mahal din naman kita eh.
Pero natatakot lang talaga ako na baka kasi kaibigan lang turing mo sa akin. So, tayo na ba? Oo naman Larry. Basta kung sino man sa atin ha, ang unang makapasok at makalabas dito ay maghintayan tayo. Oo naman Elizabeth, pangako yun. Pagkatapos ng kanilang graduation, naunang nakalabas itong si Elizabeth sa isang sikat na kumpanya bilang isang assistant manager. Kasabay nito ang ilan pang mga kasamahan sa ampunan. Ngunit makalipas ng ilang buwan, hindi pa rin natanggap sa trabaho itong si Larry. Kaya naman nagtungo na ito sa mismong tanggapan para itanong kung bakit wala pang kumukuha sa kanya. Larry, pasensya ka na. Gustuhin man namin na makapasok ka pero naghintay lamang kasi kami ng mandasyon at kung sinong karapat-dapat sa trabaho. Sir, siguro po dahil sa itsura ko kung bakit hindi ako natanggap sa trabaho. Hindi naman sa ganun siguro Larry. Pero ang kumpanya kasi ang magdesisyon kung pwede ka. Dahil po ba yun sir sa itsura ko kaya ganun? Hindi kita masagot Larry, basta maghintay lang tayo. Samantalang dahil sa sipag at tiyaga naman itong si Elizabeth, ang dating assistant manager ngayon ay isa ng sikat at ganap na executive director. 3 taon ang nakalipas, ngayon pa lamang makalabas si Larry. Binigyan siya ng pagkakataon para siya na mismo ang maghanap ng trabaho sa labas. Sinubukan niya maghanap kung saan-saan pero walang tumatanggap sa kanya. Maganda sana ang kanyang credentials pero sa totoong buhay walang saysay ito dahil sa kanyang kalagayan. Isang araw noon, naisipan ni Larry na mag-apply sa isang sikat at kilalang kumpanya. Kaya naman maaga itong nag-asikaso dahil tiyak na maraming mag-a-apply sa kumpanyang iyon. Pagdating niya sa naturang kumpanya, hindi nga siya nagkamali. Maraming aplikante ang mas nauna pa sa kanya. Hindi niya inaasahan ang mga naging reaksyon nito nang siya ay makita. Ang iba sa kanila ay natatawa dahil sa kanyang itsura. Ano ba yan pare? Nakita mo ba yung nasa likuran natin? Talaga namang ang lakas ng loob niya para mag-apply dito sa kumpanya. Hindi ba siya nahihiya? Kung ako sa kanya, umuwi na lamang siya dahil tiyak na hindi siya matatanggap dito. Saad ng isang lalaki sa may hallway habang hinintay nila ang HR. Maya-maya pa dumating na ang HR na mag-interview sa kanila. Good morning everyone. Sa lahat na mag-apply dito, pwede na kayong pumasok sa interview room at pakihanda na rin ng mga resume nyo. Ang lahat ng aplikante ay pumasok na sa loob pero hindi pa rin masisisi ang ilan sa kanila na mag-ingay. Isa-isang tinawagan ng HR ang mga aplikante. Ngunit pagdating kay Larry, biglang nag-iba ang pakikitungo nito. Mr. Larry Smith, sigurado ka ba talaga sa in-applyan mo? Baka naman nagkamali ka lamang ng pinuntahan. Hindi kami tumatanggap ng clown sa ngayon. Halos ilan sa mga aplikante ang nagsisitawanan. Ma'am, hindi naman po clown ang in-applyan ko dito. Nakita ko kasi na nangailangan kayo ng assistant manager at yun po ang in-applyan ko. Mr. Smith, alam ba kung sino at ano ang ibig sabihin ng assistant manager? Pasensya ka na ha, pero hindi ka qualified para dito. Nakita mo ba ang sarili mo? Kailangan namin ng isang magaling na kayang humarap sa tao with pleasing personality. Mas lalong nagtatawanan ang ilan sa kanila. Pero ma'am, sa appearance lamang ba kayo bumabasi para maging karapat-dapat sa posisyon na iyan? Mr. Smith, please get out of this room. Anyway, sa mga natanggap, bumalik kayo bukas para sa final interview at orientation. And take note, makasama natin ang executive director sa kumpanya. Hindi na tinapos ni Larry ang sinabi ng HR at tuloy na itong lumabas. Ganito ba talaga ang tao sa mundo? Hindi patas kung hindi ka gwapo o maganda. Paniguradong may kalagyan ka. Mula sa second floor ng building, bumaba na si Larry at palabas na sana ito ng building. Sa hindi inaasahan, nakasalubong niya ang isang magandang babae. Larry? Elizabeth? Hindi ko inaasahan na dito pa tayo magkikita. Anong ginagawa mo dito, Elizabeth? Ako? Dito ako natatrabaho. Ikaw, Larry? Mag-apply sana ako bilang assistant manager pero
Sa HR pa lang mukhang bagsak na ako. Maswerte ka, Elizabeth, dahil may trabaho ka na. Isa pa, ang ganda mo ngayon. Kaya paniguradong matanggap ka agad talaga sa trabaho. Samantalang ako, maganda nga ang credentials ko, pero ang personal appearance ko naman, wala. So paano, Elizabeth, ha? Baka maliit ka na sa trabaho mo. Napagalitan ka pa ng HR nyo. Hindi, Larry. May oras pa naman eh. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo noon? Yung pangako natin sa isa't isa sa bahay ampunan? Oo naman, Elizabeth. Natatandaan ko yun. Pero iba pala ang sitwasyon dito. Sa mundong mapanghusga. So Larry, kumusta ang in-applyan mo? Ayun. Ang iba sa amin ay for final interview na bukas at orientation kasama ng executive director. Larry, makinig ka. Yung mga napag-usapan natin noon, hindi ko rin yun nakalimutan. Bukas sa ganitong oras, bumalik ka. Bakit naman, Elizabeth? Basta bumalik ka, okay? Kinabukasan, bagamat may pagalinlangan, muling bumalik itong si Larry sa may interview room. Alright, good morning everyone. Please have a seat and relax dahil maya-maya lamang ay darating na ang executive director natin. Oh, ikaw si Larry Smith, hindi ba? Hindi mo ba naunawaan ang sinabi ko sa iyo kahapon? Hindi kami tumatanggap ng clown dito. Umalis ka na kung ayaw mong kalagring tapalabas ng kumpanya. Medyo nagkakagulo na sa loob. Tumigil kayo. Saad ng isang boses na nanggagaling sa labas. Miss HR, ganito ba ang pakitungo mo sa mga aplikante? Dahil ba sa kanyang anyo kaya hindi ka pabor sa kanya? Nakita mo na ba ang kanyang credentials? Hindi pa po, Miss Elizabeth. Kung ganon, tingnan mo. Alam nyo, kung hindi nyo natatanong, siya ang pinakamahusay sa batch namin. Pero nadismaya ko dahil sa halip, siya ang unang makahanap ng trabaho. Pero iba ang kinuha nila. Kaya naman nakapag-isipan ko kapag ako ang nakarating sa ganitong pagkakataon, kailangan pantay-pantay ang trato sa kapwa. Pero Ma'am Elizabeth, matigas kasi ang ulo ng lalaking yan eh. SR, makinig ka. Ako ang nagpabalik sa kanya dito kahapon. Aaminin ko sa inyo lahat. Si Larry Smith ang naging inspirasyon ko para umabot ako sa ganitong posisyon. Siya ang nobyo ko at kailanman hindi ko siya ikakahiya at sabihin sa lahat ng tao na mahal ko siya. Mahal namin ang isa't isa. Labis ang pagkagulat ng mga empleyado sa oras na iyon. Paumanhin po, Miss Elizabeth. Sorry din po, Mr. Larry Smith, kung pinagtawanan ka namin at hinusgahan. Ayos lang yun. Pero sa susunod, huwag niyo na ulitin dahil may damdamin din kami at nasasaktan. Isa pa, hindi niyo alam kung bakit ako naging ganito. Ilang taon ang lumipas, tuluyan na ngang nagpakasal ang dalawa. Masasabi natin na talagang hindi pantay-pantay ang pagtingin ng mga tao. May mapanghusga, mapanglait, ganun ang daloy at takbo sa mundong ito. Pero kahit ganun pa man, mailan pa rin sa mga tao ang may mabubuting puso at pantay-pantay ang pagtingin sa kapwa. Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Kung ganun, huwag kalimutang i-like at mag-comment. Maraming salamat pong muli sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Abangan po natin ang panibagong kwento na nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Maraming salamat at paalam.